sa Romans 3, 9-20. Ayan, chapter 3, 9 to 20 na tayo, verses 9 to 20. Patuloy pa rin ang paglatag ni Pablo kung bakit kailangan ng tao ang gospel na sinimulan niya sa chapter 1. Mula sa chapter 1, verse 18, nilatag ni Paul ang galit ng Diyos, no? Na 16 and 17, ni-reveal ng Lord ang kaligtasan, ang kanyang righteousness ay nasa ebanghelyo, at katabi nito o kadikit nito yung 18, ito naman yung galit sa mga nagre-reject at hindi tinatanggap ang gospel, mga walang pananampalataya sa gospel. At mainly, no, from 19 hanggang sa 32 ng chapter 1, mainly ang ina-address ni Paul, though guilty rin naman ang mga Jews, pero ang ina-address niya rito, majority ng kanyang ina-address ay ang mga Gentiles. Sinabi nga niya na ang Gentiles ay hindi siya ino-honor or pinasasalamatan, na sa halip na pasalamatan at i-honor ang Diyos, ay nireject pa, dinenay na nag-e-exist ang Diyos, na para mas ma-convince na wala ang Diyos, gumawa pa sila ng mga paraan. Sila pinagpalit nila ang Diyos sa kasinungalingan at nagkaroon pa sila ng mga Diyos-Diyosan. At syempre, hindi na tayo lalayo, ang kanilang mga sarili ang naging Diyos-Diyosan. Pinagpalit nila ang Diyos sa kanilang mga sarili. At ang manifestation ng kanilang baluktot na paniniwala na ito ay nakita sa kanilang buhay. Nakita sa mga kanilang kilos, no? Sa pang-araw-araw. Dahil lumabas sila sa scope ng katotohanan ng Diyos, at dahil nasira ang relationship nila sa Diyos, nasira na rin ang relationship nila sa kapwa nila tao. Hindi nila pwedeng sabihin na excuse sila dahil wala naman silang natanggap na law sa Diyos, no? Yung natanggap ng mga Israel sa Mount Sinai, hindi naman nila alam yon, hindi naman nila familiar doon, hindi sila recipient noon. So, iniisip na sila excuse, pero talagang sinasabi ni Paul, in-emphasize niya rito, na hindi nila pwedeng itanggi na hindi nila alam na may Diyos. Dahil una, sa nature, lantad ang Diyos. Araw-araw, pinipreach sa kanila ng nature na may divine creator. At pangalawa, ang batas ng Diyos ay nakaukit sa kanilang mga puso. No? Sa bawat tao na ginawa ng Panginoon ay nandoon by default ang Diyos, ang batas ng Diyos. At through conscience, alam nila ang tama at mali. Pero still, ang ginagawa pa rin nila ay ang mali. Kaya ang diagnosis ni Paul sa Gentiles, kayo ay haharap sa condemnation. Wala kayong excuse na sabihin na hindi nyo alam na may Diyos. At sa chapter 2 hanggang sa chapter 3:8, sa last sermon natin, ina-address naman ni Paul dito ang mga Hudyo. Napag-aralan natin ang last sermon sa Romans 2:17 hanggang chapter 3:8 ay ang pagdidismantle o pagkalas ni Paul sa mga maling pananaw ng Diyos. Dito nakita natin na namuo ang kanilang mga pride kaysa sa pag-ibig sa Diyos. Nakita natin ang pinanghawakan nila ay ang posisyon nila as Diyos at ang possession nila as receiver ng law, at sila ay circumcised. Pero nilinaw ni Paul sa kanila na hindi yon ang sukatan ng kaligtasan. Hindi dapat napupunta doon ang object of faith nila. Hindi dapat na ilalagay ang confidence nila sa privileges na meron sila. Dahil ang tunay na privilege, naalala nyo, na meron ng isang tao ay ang pagkakaunawa at pag-receive sa ebanghelyo. At ang nakatanggap ng privilege na yon ay nakakatagpo ng kapahingahan sa pagsunod sa salita ng Diyos. Kaya naman nalinaw at nilinaw ni Pablo sa atin ngayon, no? Kinlarify na both Gentiles and Jews ay haharap sa hukom ng Diyos. Kaya ang tanong, ano kaya ang conclusion ni Paul sa sangkatauhan? Ito ang pag-uusapan natin ngayong umaga, ang verdict ni Paul sa lahat ng tao, kung ano ang tingin ng Diyos sa sangkatauhan. At ito ang makikita natin sa passages na pag-aaralan natin. Romans 3:9
verses 9 to 20. Let me read to you the infallible Word of God. What then are we Jews any better off? No, not all, for we have already charged that all, both Jews and Greek, and are under sin, as it is written. As it is written, none is righteous, no, not one. No one understands, no one seeks for God. All have turned aside, together they have become worthless. No one does good, not even one. Their throat is an open grave. They use their tongues to deceive. The venom of asp is under their lips. Their mouth is full of curses and bitterness. Their feet are swift to shed blood. In their paths are ruin and misery, and the way of peace they have not known. There is no fear of God before their eyes. Now we know that whatever the law says, it speaks to those who are under the law, so that every mouth may be stopped and the whole world may be held accountable to God. For by works of the law, no human being will be justified in His sight, since through the law comes knowledge of sin. Praise God for reading His Word. Ito po ang very Word of God sa ating ngayong umaga. Para mas maintindihan natin ang ating binasa, i-break down natin itong mga passages natin ngayon. So, ang analogy ulit natin ay nasa loob tayo ng courtroom. Di ba? Ito talaga ay gamit na gamit sa mga epistles, no? Lalong-lalo kay Paul. Ang Diyos ay ang judge. Ang Jews and Gentiles ang nasasakdal o ang defendant. Ang conscience and thoughts ang mga witnesses. At sa verse 9 to 12, ang binasa natin, ito ang charge o ang kaso ng mga tao. Okay? Sa verse 13 to 18, ito naman yung character or condition ng mga nasasakdal. Ito yung mga ebidensya na inahain, no, sa courtroom. At sa 19 to 20, ito yung verdict, ito yung conclusion, yung kondisyon ng tao, kung paano tignan ng Diyos ang human race. Kaya pag-usapan muna natin ang charge o kaso ng tao. For we have already charged that all, both Jews and Greeks, are under sin. Yan, kung may Bible kayo, underline nyo, under sin. Lahat tayo, no? Pag ikaw ay wala kay Christ, ikaw ay under sin. Kahit sobrang bait pa ang tingin mo sa iyong sarili, kahit sabi ng mama mo, ang bait-bait ng anak ko, ikaw pa rin ay under sin. Okay? Meaning, walang hindi nagkasala. Lahat ay may bahid ng dumi ng kasalanan. At ang tanong ni Paul, ano ang ikinaganda ng pagiging Diyos nila? Ang sabi niya, wala. At para bigyan ng emphasis ni Paul na walang advantage ang pagiging Diyos nila, 2 beses siyang gumamit ng negative statement. Ano sinabi niya? No, not at all. Ibig sabihin, ganun kabigat na wala siyang advantage. Wala silang advantage as Jews sa kaligtasan ng Panginoon. At para mabigyan niya ng emphasis muli na lahat ay under ng kasalanan, 7 beses niya ulit gumamit ng negative statement. For we have already charged that all, both Jews and Greeks, are under sin, as it is written, none is righteous, no, not one. No one understands, no one seeks for God. All have turned aside, together they have become worthless. No one does good, not even one. At all in all, a total of 9 no's, nots, and a none statement. Talagang lahat negative. Samahan pa ito ng negative word na worthless. Ang worthless daw ay existing, pero useless. Di ba? Pwede natin ma-picture ito sa isang ulam na nilagyan ng insecticide. Parang isang gatas na nilagyan ng shampoo. Sopas na nilagyan ng grasa. Ganito raw ang tao. Existing, pero worthless sa mata ng Diyos. Pero it doesn't mean na walang kakayahang gumawa ng tama sa kapwa ang tao.
Pero sa language ng Isaiah 64:6, ang good works natin ay para lang maduduming basahan sa harapan ng Diyos. Naturally, hindi acceptable sa Ama, sa ating Panginoon, at hindi pleasing sa Diyos ang kahit anumang human effort apart from Him. Ito ang malaking problema ng tao sa mundo. Ito ang kaso ng tao. Walang naghahanap sa Diyos. Lahat ay nag-turn aside. Lahat ay naiba ang direction. Lahat ay gumawi ng trajectory. Lahat ay naglakad sa daan na kontra at laban sa ating Panginoon. Sabi nga sa Isaiah 53:6, all we have like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. At para sa ebidensya, nasa verses 13 to 18, andito yung character ng kondisyon. Ito yung ebidensya na nakita ni Paul. Sa mouth, nagsimula. Sa bibig, verse 13 to 14, sinasabi dito yung bibig ng isang tao. Ang bibig ng isang tao ay hinahalin tulad ni Paul sa isang bukas na libingan, open grave. Dahil pwedeng pumatay ang bibig. Pwedeng sumira ng relasyon, magpahamak ng isang tao. Ang bibig ng isang tao ay may lason ng isang ahas. Ginagamit para makapanloko, makapanlinlang. Bibig ng isang tao ay likas na mapanakit. Humihiwa sa puso ng tao. At ang bibig ay usually naka-incorporate ito sa puso. Isaiah 55:21, his speech was smooth as butter, yet war is in his heart. His words were softer than oil, yet there were drawn swords. Ito ay parang kutsilyo na pwede kang hindi na makabangon pag narinig mo yon. Di ba napansin nyo, pag may sinabi ang isang tao sa inyo, hindi mo makakalimutan, nasaktan ako doon. Saktan ka na ng pisikal. Huwag lang ng masasakit na salita. Kahit bata ka, maalala mo yan hanggang tumanda ka. Yan ang kapangyarihan ng bibig. Sa Matthew 12:34, for out of the overflow of the heart, the mouth speaks. Meaning, yung sinasabi niya, yun ang puso niya. Kung nagsasalita siya ng puro galit, puro hatred, ganun din ang puso niya. Puro galit at hindi pagpapatawad. Bitterness. James 3:5, so also the tongue is a small member, yet it boasts of great things. How great a forest is set ablaze by such a small fire. Ano ibig sabihin nito? Ang bibig ay makapangyarihan na kahit maliit lang ito na parte ng katawan, kaya mag-cause ng apoy sa isang kagubatan. Ang bibig ay ang effective na instrumento ng tao para mag-damage ng isang tao o lahat ng isang society. Sa isang grupo, sabi natin 100 kayo, lahat kayo honest, loving, truthful, at may isa lang doon, nagchismis ng ganyan, kakalat yon. Papatayin niya yung grupo na walang malis. At pero syempre lahat tayo may malis. Ano pa kaya, no? Kung may malis tayo at nagsalita tayo. Di ba minsan meron tayong nagdilim lang sa salita, yung bibig ko, ay yung isip ko, kaya ako nasabi yon, nabigla lang ako. Hindi mo pa naisip yun, ha? Ibig sabihin, by default, yun ang puso mo. Hindi mo pa pinag-isipan yun. Ibig sabihin, yun ang nature ng tao. Pangalawa, feet. Verse 15 to 17, ang binanggit naman dito ay ang mga paa ng tao. Ito ay incorporated sa ways ng tao, kaparaanan at kalakasan ng isang tao. Sa bawat dinaraanan ay pagdanak ng dugo. Violence after violence after violence. Sa Facebook pa lang, panay balita ang road rage. Batuhan ng masasakit na salita, hindi lang nakapasingit. No? Ang labanan pa dito, mas masakit ang sinabi mo, mas panalo ka. At dahil sa kondisyon ng puso, nagmamanifest sa action.
Minsan sa sobrang gigil, may baril pala. Katulad na lang din sa gulo sa Israel at Palestine ngayon. Dumadanak ang dugo. Normal lang, kala mo nagbabaril-barilan lang sila. May mga bata, mga pamilya, yung hawak ng isang Palestino, parang naglalaro lang siyang ganyan. Hindi niya pinapatamaan yung upper body. Pinapatamaan niya yung lower body para nga naman di makalakad. Parang wala lang. At normal na lang din sa kanila yon. Kung paano nila ginagawa ng masama yung mga babae. Kinikidnap, papakita sa magulang, ganito. At tinitignan yon, end of days na. Kapatid, end of days na talaga. Simula nung dumating si Kristo, end of days na, nagsimula na. Ang gusto lang natin sabihin, ganon ang nature ng tao. Tanggalin mo yung batas. Sa Philadelphia, yung nakawan sa apple, hindi naman lahat yun magnanakaw, pero nagnakaw sila. Bakit? Tumingin sila sa paligid nila, uy, ayos, nagnanakaw sila. Pwede na to. So, kala nila, pag umaayon, ginagawa ng isang tao ang bawal, ay pwede at hindi na nagiging bawal. Hindi po. It will remain na bawal. Kahit ikaw lang ang naniniwala na bawal yun. Di ba? Minsan dahil sa revenge, yung pag-iisip nila. Ito yung sinasabi natin sa Psalms. Na sa kanilang mga kama, sa pagtulog, nag-iisip, paano kaya makakaganti? Paano kaya makakapuntos sa kanya? Kasamaan, kasalanan, nagpaplano. Ganto ang tao, mga kapatid. Kapag may mga gustong mangyari, madali na lang sa kanila ang krimen. Pag meron tayong gustong promotion sa trabaho, may krimen tayong gagawin. Kala nyo ba, pagpatay lang? Yung kaparaanan mo, sige, pwede na yan. Palagpasin na yan. Mga simpleng ganon. Krimen yun. Kaya mo nga in secret ginagawa Kasi baka malaman. Malalagot ka. Ibig sabihin krimen. Ibig sabihin prohibited. Kaya mo nga sinisikreto, nililihim Kasi pag nalantad, kasalanan. Lahat ay kinukuha sa dahas. Lahat sa kaparahanan ng kanyang kamay. Instantly. Walang pagpapahalaga sa buhay, walang pagpapahalaga sa ibang tao. Lahat ay driven by pride at malice. At sa mga dadaanan nila, nag-iiwan sila ng bakas ng kasalanan. Paano yon? Ikaw lang ba nagkasala? Nandamay ka pa. Yung bakas na nila Peter, uy, pwede pala, sabi ni Sir. Pwede pala, sabi. Ang ganito. Ganito yung kapatid, ay, Christian siya, no? Pwede rin pala. Yung sin of compromising, nag-iiwan ng bakas yun. Very contagious. At threat sa disunity. Threat sa church. Nag-iwan sila ng trails ng kasamaan. Hindi lang sa ating mga edad, pero sa mga bata, sa mga next generation. Uy, ganun pala si kuya. Pag naging 18 years old ako, okay lang pala na mangligaw ng unbeliever. Kaya habang bata pa yung anak nyo, turuan nyo, hindi pwedeng makipagyok ito, makipagsama sa hindi mananampalataya. Pangatlo, eyes. 18. No? Verse 18, incorporated ang mga mata sa thoughts and minds. Ang tao ay likas na walang takot sa Diyos. Kaya di nga ino-honor ang Diyos dahil kawalan ng takot. Sabi sa Psalms 36:1, transgression speaks to the wicked deep in his heart. There is no fear of God before his eyes. Paano yun? Yes, naisip natin na karamihan ng tao ay takot sa Diyos. Tama? Yung takot na nanginginig dahil alam nila malapit ang Diyos.
Kaya ayaw nga nila magpasakop kasi takot sila sa Diyos. Natakot sila na maparusahan ng Diyos. O kaya takot sila na magbigay ng buhay nila kasi alam nila, KJ ang Diyos. Hindi gantong takot ang sinasabi ng passage natin. Yung takot na sinasabi ay reverence and awe. Yung alam mo na siya ay banal. Kaya takot na takot kang makagawa ng kasalanan na ma-displease mo siya. Dahil mahal mo ang Diyos. Sa anthropopathic, madidisappoint mo siya. Sa language ng human. Di ba, ang mga anak, hindi naman takot yan talaga sa magulang, pero takot sila na masaktan ang kanilang magulang. Dahil mahal nila ang kanilang mga magulang. Ito yung gantong klaseng takot yung sinasabi ng passage natin. Imbis na ganto ang mangyari, pride. Pagmamalaki sa Diyos, na gumagawa sila ng kasalanan na as if hindi sila nakikita ng Diyos. Remember, dinedespise ng tao ang kabutihan at awa ng Diyos na binibigay sa kanila. Yung leeway, yung grace period, yung allowance. Hindi yan para magpakasasa ka sa kasalanan o sa kagustuhan mo, para ma-please ka o ma-please ang iba. Pero dahil mabuti ang Diyos sa'yo, at para ikaw ay magsisi dahil sa makonvict ka, na kahit ganito ang pinapakita mo sa Kanya, He remains good sa lahat ng mga needs mo pang araw-araw. Nakita po ba natin na hindi may tatanggi ang kondisyon ng tao? Yung horrible na kondisyon ng tao. No not one, ang paggusto na pumanig at maging alyansa ng Diyos. Lahat ay kalaban. At evident ito sa buhay ng bawat tao na naging epekto ng kasalanan. Dinistort ang disposition ng puso nila. Kaya ano ang conclusion ni Paul? Verse 19 to 20, now we know that whatever the law says, it speaks to those who are under the law, so that every mouth may be stopped, and the world may be held accountable to God. For by the works of the law, no human being will be justified in His sight, since through the law comes knowledge of sin. Sinasabi dito na kung sino man ang kakapit sa law. Hindi ka Gentiles ngayon, pero bakit ka kumakapit sa good works? Thou not steal? Hindi ako magnanakaw para maligtas. Ba't ka kumakapit sa law? Walang ma-justify sa pagsunod sa batas ng Diyos. Ang law ang nagsasabi kung gaano kabanal ang Diyos at sumusukat sa pagiging makasalanan ng tao. Sabi nga, para may isang taong may sakit, para malaman kung gaano kainit ang kanyang temperature, kailangan niya ng thermometer. Kailangan ba niyang inumin yung thermometer para siya ay gumaling? Ang kailangan niya gamot, hindi thermometer. So no way, ang thermometer ang magpapagaling sa may lagnat. Ganon din ang law. No way na makakapagligtas ito sa makasalanan. At ang kailangan nila ay gamot. Yung mga taong may sakit, ito rin ang kailangan ng mga makasalanan. May sakit ng kasalanan para sila ay maligtas. Ito ay ang gospel. Ang binigay ng Diyos na antidote para maligtas ang tao. Hindi ang batas. Dito sa section na ito, chapter 3, 9 to 20. Ito ang last section. Inilalagay na ni Paul ang huling picture, huling pieces, huling ng backdrop ng tao.
He spent almost 3 chapters para ipinta ang itsura at kung paano tignan ng Diyos ang tao. Kumbaga, buo na yung backdrop ngayon ni Paul sa atin. Dahil sa susunod from 3:21 onwards, ilalatag niya na ang gospel. Ito yung finishing touch niya. Naglalagay pa siya ng mga finishing ng mga itim na pinta sa backdrop na nilalatag niya. Gusto niya makita natin na kung gaano kadilim ang creation na ngayon ng Panginoon na tinatawag niyang good sa Genesis 2 ay ngayon warat-warat, fallen, madilim, at sira. Hindi to ina-exage ni Paul. Kulang pa yung kanyang description. Nakita po ba natin kung gaano kadilim, kasama at kagusto ng tao na humiwalay sa Diyos? Itong epekto. Nakita po ba natin ang kawalang pag-asa ng mga tao sa harap ng hukuman ng Diyos? Kaya may kukunin tayong 2 takeaways dito sa mga passages na ito. Number 1, man's great need of the saving grace. Ang malaking pangangailangan ng tao sa nakakapagligtas na biyaya. Ang note ko dito, sin destroyed the relationship of God and man. Itinuturo sa atin na sinira ng kasalanan ang lahat ng faculty ng isang tao. Lahat ay naging apektado ng kasalanan. The way we speak, the way we act, the way we think. Kumbaga sa cancer, malala na. Kumbaga yung nag-conduct si Paul ng MRI sa mga tao. At ang kanyang pang-MRI, yung salita ng Diyos, ang batas ng Diyos, nakita niya malubha ang tama ng puso, isip at kaparaanan ng tao. At actually nakita niya patay sa kasalanan. Maraming tao na hindi nila ramdam na sila ay makasalanan kasi sila ay patay. Hindi na nakakaramdam kung ano ang isang patay, kahit kalabitin mo, sigawan mo, paluin mo, kurutin mo, hindi na makakaramdam yan. Ganito ang kondisyon ng tao. Kahit gaano ka rebuke sa kanila, wala na silang fear sa Diyos. Nagmamalaki pa sila na tinataliwas nila ang kagustuhan ng Panginoon. Kaya naman, man is in great need ng Savior, ng gamot, ng antidote para sa sakit ng kasalanan na meron sila. Kung sa courtroom, ang kaso ng tao ay non-bailable, silya elektrika, wala ka nang magagawa para umapila, ibabasura na yan ng korte. Kahit dalhin pa yan sa Korte Suprema, wala na. Yun na yun. Man is proven guilty. Napansin ba natin dahil sa kalagayan ng tao, hindi talaga niya magagawa yung utos ni Kristo. Paano to? Mark 12:30, and you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul and mind, with all your strength. Nakita nyo yung tama kanina ng tao sa bibig, incorporated sa puso, sa kanilang lakad, sa kanilang kaparaanan, at sa kanilang mata, yung thoughts nila. Kaya kung ito yung gagamitin nila, pangmahal sa Diyos, hindi siya tatanggap. Parang ikaw, di ba? May maduming kamay. O kahit di na lang, may waiter, bibigay sa'yo. Ito po yung nakasawsaw yung kamay niya doon sa'yo. Coke. Inumin mo ba? Diba hindi na?
Dahil apektado ang puso natin, ang isip at thoughts natin sa kaparaanan natin, kaya kailangan natin ng bago. Bagong puso, bagong isip, bagong kaparaanan. Kaya kailangan natin na bagong nature, magkaroon tayo ng bago. Mata, bagong bibig, bagong paa, bagong kamay. Kasi hindi na mare-revive kung ano ang meron tayo ngayon. Tandaan nyo, hindi yan revival. New ang kailangan natin. Bago. Bagong substance. Kaya ang punto natin, God provided what man needed the most. Hindi yung pera, hindi yung kagalingan. Gusto mo 200 years old, buhay ka pa. Hindi yun ang kailangan natin. Ang kailangan natin ay kaligtasan. Dahil ito nga yung ating konklusyon ng salita ng Panginoon sa ating mga tao. Pinrovide ng Diyos ang pangangailangan ng isang tao, kundi ito si Jesus Christ, ang tagapagligtas ng tao. Siya ang tatayo sa hukuman para mamagitan sa atin. Kaya siya ay pinadala ng Diyos para maging substitute natin. Since kailangan natin ng bagong puso, isip, at lakas, kaparaanan, as if tayo ay ipinanganak muli. Kaya sabi sa John, we must be born again. Hindi tayo tatanggap ng ganito yung kondisyon natin. Hindi tayo tatanggapin ng Diyos. Kailangan bago kang nilalang. At through faith, ito ay mapapasa atin. Itong bagong creation na ito, na ginawa ni Jesus Christ sa cross, sa kanyang kamatayan sa cross. Sabi sa Ezekiel 36:25-27, wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo ay luminis. Si Jesus Christ to. Aalisin ko rin ang naging mantsa nyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. Diba? Naging idolatrous tayo. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin nyong puso ay gagawin kong pusong masinurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu. May indwelling spirit na ibibigay sa atin upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. So, apart from God, kung human effort lang yan, kapatid, hindi mo magagawa. Sabi niya, masunod nyong mabuti. Hindi lang tayo dapat sumunod lang. Masabing sumunod. Ay, nag-Lord's Day ako. Ay, nag-partake ako. Ay, nagmahal ako. Pero, maingat mo bang sinunod? Mabuti mo bang sinunod? Diba, nung nagsabi siya kay Noah, gumawa ka ng arko. Ito ang mga sukat. No? Gumawa ba si Noah ng sarili niya? Basta, parang mas maganda yung sukat nito, Lord. Parang tataob dyan kulang ng kahoy. Hindi. Sinunod niya piece by piece by piece. Nang maingat. Ganon din tayo. Pag sumusunod tayo, yung tamang pagsunod. Minsan nagwa-worship, nagwawala, pag ginano ng jacket, tutumba. Wala namang ganyan sa salita ng Panginoon. Ito ang plano at pangako ng Diyos sa lahat ng mananampalataya sa Kanya. Bibigyan niya tayo ng bagong puso at espiritu. Ito yung regeneration. Ito yung first na resurrection natin. Dahil tayo ay patay sa kasalanan. Sabi sa Ephesians 2:1-3 na binasa kanina ni Brother Louie, kailangan natin bigyan ng bagong puso ng Diyos at magdwell ang Kanyang Spirit para mailakad natin ng tama na buong maingat ang mga utos niya ayon sa kagustuhan niya. Kasi by default, ang lakad ng tao ay pagsunod
sa course ng mundo. Kung ano yung path ng mundo. Diba? Infiltrated ang Christians dyan. Ito ang trend ngayon. Okay lang po yun, no? Kung ano, pero check your heart pa rin sa pagsunod sa mga gantong course. Pero, di ba? Kung yun na magdidikta sa iyong konsensya, hindi na sa salita ng Panginoon, pwede nating i-reassess. Lumalakad siya sa hilig ng laman at mata. Sumusunod siya sa pagkaalipin. Kung paano siya inalipin ni Satan sa mga temptation. Ito yung kanyang gustong-gusto. Kung babalikan natin sa wilderness si Christ, ito yung mga ino-offer ng diablo. Sadly, maraming Christians ang nadideceive sa mga ganito. Nakakalimutan nila yung first love nila, which is si Jesus Christ. Napapalitan ito ng gifts over the giver. So, ang challenge, always humble yourselves to God. Kaya, SGRBC, sa lahat ng professing at sa lahat ng nandito, professing Christians ka, na naririto ka, wala tayong dapat ipagmalaki sa Panginoon. Dahil kaya natin ito nauunawaan, itong mga bagay na ito, dahil kinilos lang tayo ng Diyos. Sa 1 Corinthians 2:14, the natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him. Foolishness ang lahat ng ito. Ang nakaka-appreciate lang nito ay ang mga mata ng mananampalataya. Ang natural na tao na wala sa Diyos ay hindi kayang at hindi magkakaroon ng pagkaunawa sa Diyos sa effort niya. Dahil kung ang palagi tayong ma-remind, kung palagi tayong ma-remind sa state natin dati at kung anong state natin ngayon na kinilos lang tayo ng Panginoon, talagang mahahumble tayo at magdadala sa pagsamba at pasasalamat sa atin parati. Palaging ang grasya ng Diyos ang pinanghahawakan natin. Yung glory ang ating ang glory niya ay hindi natin inaangkin. Ito ang problema ng mga churches ngayon. Ang glory na para sa Panginoon ay inaangkin. Yung pulpit na para sa Panginoon ay inaangkin para sa kanyang influence. Sa kanyang, hindi ako pinapakinggan ng kabataan ko, ngayon, pakinggan nyo na ako. Mga frustrations niya. Pero hindi, ito ay para sa Panginoon. Itong pulpito na ito, para lang sa kanyang salita. Na minsan attributed sa church. Kaya sila marami kasi magaling silang church. Kaya sila maraming alam kasi may katalinuhan sila. Kadalasan nagmamalaki pa, kaya lang naman lumago ang isang church kasi dahil sa pastor na yon, dahil sa grupo na yon, na pag yung grupo o family na yon nawala doon, babagsak na yung church. Alam niyo po, kailangan nating marinig to para mag-guard po tayo. Ang guarding of the flock, kailangan makita kung ano ang nangyayari sa paligid ng mga churches. Gina-guard kasi kayo. Hindi ito para magkaroon kayo ng pamumuhi o malis sa iba, pero mabuo sa inyo compassion na pag-pray natin ng isang church na nakikita natin ganito. At para tayo ay magwardyahan na, wala to sa salita ng Panginoon. Kaya kailangan natin itong marinig. No? It might. Baka ako maging gano'n. Sabihan nyo ako. Diba? At least, alam nyo. Kasi walang hindi porket nagsimula sa tama nga, ay magtatapos sa tama ng walang, kung hindi ikaw ay regularly na nagme-meditate ng katotohanan. Kaya kailangan bumabad at bumabad sa salita ng Panginoon. Kailangan may deep attachment kay Kristo sa kanyang salita. May deep attachment sa body. May attachment ka ba sa body?
Not realizing na lahat ng tinatamasa ay grasya lang. Bigay lang ng Panginoon. Yung mana sa wilderness, grasya lang yun. Pero in return, nagreklamo pa sila. They wanted for more. Kaya patuloy tayo na may mababang loob. Sabi nga sa preaching kahapon, since nasa atin ang gospel, hindi ito ay para maging mayabang tayo, pero mas maglagay pa sa atin, sa mga puso natin sa kababaan. Kasi ang tunay na dapat maitaas sa isang iglesia at sa isang buhay ng mananampalataya ay si Jesucristo at ang ginawa niya sa cross. Ito ang bukod tanging katanggap-tanggap ng Diyos. Si Kristo at ang kanyang ginawa. Kaya sa mga wala pa, kaibigan, wala ka pang pananampalataya kay Kristo, ilagak mo ang buhay mo sa Kanya. Maniwala ka sa Kanyang ginawa na sinalo niya ang galit ng Diyos sa kasalanan. Panampalatayaan mo na naglilinis siya, nagliligtas siya ng mga makasalanang tulad mo at tulad ko. Walang ibang pwedeng magsalba sa'yo, even the church, hindi ka pwedeng is-save, kundi siya lang. He is offering His wounded hands ngayon. His glorified wounded hands na mismong nagbuhat. Ito mga kamay na ito, nagbuhat sa cross, na pinako sa cross para maging kapalit mo. Na dapat ikaw ang sumalo ng mga galit ng Diyos sa kasalanan na ginawa mo, pero ang kanyang kamay ang pumalit sa mga kamay na dapat pang salo. Bitawan mo ang bagay na paniniwala mo na makakatulong sa kaligtasan mo. Sabi nga kahapon, dapat alone. Christ alone, faith alone. Hindi pwedeng mawala. Hindi pwedeng Jesus Christ and etc. Pagsisihan mo ang kasalanan mo, talikuran mo ang buhay mong ikaw ang naghahari at nagmamay-ari. Bitawan mo ang bagay na paniniwala mo na kasiyahan at comfort mo, na hindi mo alam, nire-reject mo pala ang good news ng Diyos. Ito ay para sa lahat, itong gospel na to. Kaya kaya nitong maligtas ang pinakamakasalanang tao sa mundo. Lumapit ka sa Kanya with a humble heart, with a sincere heart. At sabi niya, sa Kanya ay may kaligtasan, may kapatawaran at walang condemnation. At panalangin na maging kaisa ka namin sa pananampalataya kay Kristo. Pangalawang puntos, man's great need for the sanctifying grace. Ang malaking pangangailangan ng tao para sa biyayang pagpapabanal. Yung kanina, biyayang nagliligtas. Ito ay biyayang nagpapabanal. Sin destroyed every faculty of man. Yan ang premise natin. Ito ang hindi matatanggap ng tao ngayon. Tanggap nila, hindi sila perfect. Pero hindi ako masama. May kabutihan ako. Don't get me wrong, no? Iba ang likas na masama sa nakakagawa ng mabuti sa kapwa. No? Yes, nakakagawa tayo ng mabuti sa kapwa. Pero never sa Diyos. Sa biyaya lang ng Diyos, nakakagawa tayo ng mga bagay na mabuti. Kasi nasa imahe pa rin naman tayo ng Diyos. Lahat ng mga kinikilos natin na ayon sa nature ng Lord. Hindi nawala ang pagiging imago Dei natin. Yun nga lang, sa bawat human effort ng mga good works natin, nagsisikrit tayo ng kasalanan. Pumupulandit yung kasalanan. Sa bawat pagbukas ng bibig natin, sa pag-iisip, pagkikilos, lahat ay may bahid ng kasalanan. We cannot think without sinning. We cannot talk without sinning. We cannot love without sinning. We cannot give and help without sinning. Hindi pwedeng walang kasalanang lumabas sa bawat faculty ng pagkatao mo sa isang minuto. Remember, sinira ng kasalanan ng puso, isip at kaparaanan ng tao at dinidistort niya ng tao ang katotohanan iyon. Kaya we need a saving grace. Kaya we need a sanctifying grace. In Christ, siya yung naging sumpa
naging kasalanan. Siya yung humarap at naparusahan. Nabuhay siya ng perfect sa pagsasalita. Nabuhay siya ng perfect sa kanyang paglakad, sa pag-iisip. Para sa lahat ng mananampalataya, mailipat ang kanyang ginawa, ang katwiran niya sa taong iyon. Pero once na nakatanggap na tayo ng saving grace, walang ibang pupuntahan ito, kundi i-transform tayo. The just shall live by faith. Kasama ang saving grace na ito, magkasama to, ang transforming grace. Yes, ligtas na ang mananampalataya, pero sugatan pa rin. Infected pa rin ng sin. May indwelling sin pa rin. Ang nalinis lang sa atin ay ang record. Nabasa natin sa Ezekiel 36, di ba? Yung account natin sa Diyos, yun ang nilinis ng ginawa ni Christ. We are just declared. Binura, imbis na guilty, binura, declared. Pero it doesn't mean na wala nang kasalanan sa puso natin. At ito, the moment na nanampalataya tayo kay Christ, we are being made righteous sa Panginoon. Hanggang siya ay dumating. Sinet apart na tayo ng Diyos sa mundo para tayo ay pakabanalin. Natural na lakad natin ay papunta sa mundo, pero si Christ ay nire-direct tayo sa Diyos. Inikot tayo 180 degrees sa ating pananampalataya. Binigyan tayo ng bagong disposisyon para makapag-decide or makapag-desisyon na maniniwala ako sa Kanya. Dahil ako ay makasalanan at siya ay tagapagligtas na namatay para sa akin. Na bago ang pananaw dahil sa Kanyang banal na Espiritu. Inayos ang relationship natin sa Diyos. Nireconcile tayo at pinapasok tayo sa new creation. 2 Corinthians 5:17, kaya't kung nakipag-isa ka na kay Kristo, nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito ay napalitan ng bago. Dahil ito yung imputed sa atin. Bago na yung mata natin. Our heart, soul, and mind are corrupted dati. Pero every aspect of our life is corrupted. Kaya we are subject to conform kay Christ. Sa Christ-likeness, we are new creation. Binigyan tayo ng bagong mata, ng isip, ng puso, ng spirito. May kapangyarihan na tayo para humindi sa kasalanan. Kaya ang challenge natin ngayon, follow Jesus Christ. Pag nagbasa tayo ng gospel, yung 4 Gospels sa New Testament, hindi natin pwedeng hindi makita yung laging sinasabi ni Kristo. Follow me. Mark 1:17, di ba si Pedro, follow me. I will make you a fishers of man. Napansin nyo ba sa John 21? Sinabi niya ulit, do you love me, Peter? At meron pa rin siya sa huling yun, 3 beses niya sinabi yun, follow me. 2 beses sinabi ni Christ na kailangan sumunod si Kristo. Ano ibig sabihin? Yung unang pagsunod ni Peter ay physical. Yung pangalawa, pinakita niya na God-glorifying at pagmamahal, pag-ibig kay Christ at sa kanyang flock. Kung talagang mahal mo ang Diyos, mag-a-abide at mamahalin mo ang kanyang flock. Magsisikret sa'yo, hindi yung kaninang asps, yung venom ng asp, kundi yung pag-ibig ng Diyos. Sa bawat sasabihin mo, may pag-ibig na yan ng Diyos. God-glorifying na yan. Kaya yun ang urge nga sa atin eh. In everything you do it for the glory of God. At kung tayo ay mananampalataya, we must follow Jesus Christ. Sa paraang ito, mamamortify ang ating kasalanan. Ang hilig natin sa laman na temptation ni Satan in everything, sa lahat ng aspeto natin. Hindi lang dito sa church, kahit in secret. Because no one can transform us and make you effective sa paglakad sa Kanya, kundi ang pagsunod kay Kristo. Si Jesus Christ lang.
Sabi nga sa kahapon, the gospel is at stake. Sa buhay ng church, pwedeng maging blasphemous, maging misrepresent mo ang gospel kung ito ay may papamuhay natin ng hindi tama. At very dangerous to. Dahil kaya baka ikaw ay nagbablaspheme sa gospel ay dahil hindi ka pa nasa gospel. Hindi mo pa possess ang gospel. Huwag natin paglaruan ng grasya. Akala natin since nasa grace na tayo, kaya na natin laruin ang lahat. Kaya natin paikutin ng Diyos. Ang tunay na mananampalataya ay may transformation. Hindi lang sa confession ng bibig, pero yung obedience kay Kristo. Kailangan may ongoing attachment kay Kristo in devotion and in meditation sa salita niya. And if we don't follow Jesus Christ, we disapprove Him. We deny Him. We reject Him. We are willfully against His will. We must live as citizen of that new creation. We must have a life na clear ang conscience na maging witness ng Diyos. Meron ka bang desire na mawala yung mga kasalanan mo? Are you crying to God, "Oh, how wretched man that I am"? Do you recognize na you are dependent and weak sa temptation ng Diyos? Do you recognize na hindi pa tapos ang Diyos para ayusin ka? Marami pang aayusin sa'yo. O ang alam mo, okay ka na. Ligtas na ako. Wala na akong kakulangan. Ayaw mo na ipagalaw ang puso mo. Kasi nasa church naman ako, alam ko na yung mga doctrines, alam ko ang gospel, kahit tanungin ako, bali-balik ta rin. Wala kang pinagkaiba doon sa mga Hudyo. Ginagawa mo sa gospel at sa Christianity, isa lang siyang borloloy sa'yo. Naka-attach, pwedeng tanggalin, lagay sa lamesa, i-attach pag may tao, pag wala na. Isang palamuti na lang ba ang Diyos sa atin para makuha mo yung favor ng tao? Uy, Christian siya, mabait yan. Minsan may gano'n, no? Okay lang yon kasi at least ang alam nila pag Christian, dahil sumasamba sila sa mabait na Diyos, mabait din ang dapat tingin nila sa'yo. Assumed yun. Ang problema, kung hindi natin napapangatawanan. Hindi ko sinasabing perfectly. Ang bawat isa lang ang makapagsagot in secret sa Panginoon. Do you cry to the Lord desperately? Lord, bigyan mo ako ng ganito, wala pang masusuot, wala pang bills. Ganon ka ba tumawag sa Diyos ng desperately? Dahil nasa desperate time ka? Desperate need? O dahil desperately, kailangan mo siya araw-araw? Kailangan mo siya para mabago ka, na ayaw mo na yung mga ginagawa mong kasalanan. Yung frustrations mo na nakakagawa ka ng kasalanan, hinihiling mo sa Kanya na ma-restore ikaw. Na makapabanal ka. Forgive me, Lord, for I have sinned. Kailan mo sinabi yan na hindi lang sanguso? Kaya tayo by corporate na pag-repent dito. At sa ating mga devotions. Huwag natin hintayin yung every week, doon na lang magre-repent. Hindi. Pag-commit natin ang kasalanan, umiyak sana ang ating mga puso na bumabalik sa Kanya, patawarin mo po ako. Na parang nabasag ng isang anak mo, kapatid mo yung baso, nabasag ko po. Comforted ba tayo sa forgiveness niya? O despised na natin? Papatawarin naman tayo eh. Di ba nga hindi nawawala yung kaligtasan? Kung gano'n ang pananaw mo, kapatid, reassess natin ang pananampalataya. Are you honest sa Panginoon na nagkakasala ka palagi?
Are you delighted in following Him? Delighted ka ba sa iyong adoption sa Kanya? Na binabago ka o ayaw mong, saan ka nakakita ng ampon na ayaw siyang pakilaman ng nag-ampon sa Kanya? Gusto ko dito matulog, umalis kayo dyan. Ayoko ng ganyang apelyido, itong gusto kong apelyido. Nine-neglect mo ba ang means of grace? Ina-abuse mo ba ang kindness ng Diyos? Katulad mamaya, Lord's table. Pupunta ka ba ng may repentant heart? O tumitingin ka sa kapatid mo? Repentant kaya siya? Tignan mo yung sarili mo kung nagde-despise ka. Ang Jews and Gentiles, ang problema, ang Jews, hate nila ang mga Gentiles. Ang Gentiles, dinedespise nila ang mga Jews. Lastly, na-appreciate po ba natin yung position natin? Possession natin kay Kristo? Are you delighted na naliwanagan tayo at gagamitin tayong liwanag sa mundo? Are you spiritually fed? Nagliliwanag ka ba dahil sa borrowed light ng kasama mo? Do you use the power of the Spirit na nag-empower sa'yo ngayon? Ginagamit mo yon hindi para pang, mali ka dyan, ganyan. Tama po yun. Pero itong power na to ay para sa ating obedience. To grow in Him. The power to shut the world and shun and resist the temptation. Ang kapangyarihan ba ng gospel ay ang nananalantay sa soul natin, sa isip natin? Andun ba ang puso mo? Kaya we must be well nourished by the Word. Huwag tayo maging maligamgam na pananampalataya. Yung kailangan mong ma-steer ka ba ng katabi mo para sa pananampalataya niya? Dependent ka? In a way, ayos lang yun, nakakatulong yung kapatid. Pero kung nakadependent ka sa kanya, sa pagmumortify niya, seasonal ang pagmumortify mo at growth mo. Ang pagmumortify at ang growth ng Christians, ito ay usual thing. Ang sad truth sa Christians, boring na sa kanila ang pagsunod sa salita. Ang gusto nila, yung tinatawag na radical Christians ngayon, na inisip nila ito, maganda sa Lord to, gawin natin. Hindi na doon sa salita ng Panginoon. Kasi boring na eh. Hindi na tinitignan yung pag-glorify sa Diyos. Yung kanilang sarili, pag humaharap na sa church. Or member, pag nagbigay, mag-glorify siya. Infected and infiltrated ang churches ngayon. Dahil di rin nila alam yung salita. Dahil mismong preachers, hindi nila alam ang ipipreach. Bulag sa pagde-describe ng gospel. Parang isang tao, thank you, na bulag na tao na nagde-describe kung gaano kaganda ang sunset at sunrise sa bulag na tao. Parang isang bingi na tao na pinapunta ang mga taong bingi sa isang concert para makinig sila. Yung beautiful ngayon, kinakatakutan. Ay, nasa loob ang pulo. Christian yan, nasa loob ang pulo. Ay, gusto nila, follow yourself. Magpakatotoo ka, huwag kang magmalinis. Kaya ang ginagawa nila, nagpapakatotoo sa church. Kung ano yung character nila, yun na lang din ang gagawing liturgy. To think na may nilatag ang Diyos
na mga bagay na dapat niya lang o acceptable lang sa Kanya. Example na lang ang worship. Kaya tayo sinasanctify ng Diyos. Hinihiwalay tayo sa mundo. Hinihiwalay ang Kanyang mga anak. Katulad na lang sa pag-aasawa. Hayaan mo ba na ikaw ay nung nilinis ka ng dugo ng Diyos, makikisama ka, ikakasal ka sa wala kay Kristo? Ipagkakatiwala mo ba yung magiging anak nyo sa taong nasa kadiliman? Isang taong nasa labas ng Diyos. Sabi nga kahapon, anathema. Ikakasal mo, mag-e-engage, magbibigay ng ng sumpaan, mamamanhikan sa isang taong anathema, kalaban ng Diyos. Hindi anak ng Diyos. Maybe mabait si sister, yung visitor natin. Maybe magalang at matulungin siya. Pero ipagpapalit mo ba yung natanggap mo kaysa doon? Para lang doon. Ka-office mate mo, kaklase mo. Hindi mo pa nga kilala, ganon. 3 days mo pa lang kilala sa chat. Gusto mo na siyang mapangasawa. Enough na ba yung tao na yon para talikuran mo si Kristo? Yung grasya niya. Worth it ba yung pag-deny mo sa pag-follow mo kay Kristo para i-follow ang kagustuhan mo? Sa pag-disobey ng kanyang salita, ready ka ba sa magiging hatol? Sabi ko nga, ang gospel, papakailaman niyan lahat ng aspeto. Kung ikaw ay paano mamuhay, magsalita, at yung next chapter ng buhay mo na ikaw ay magkakaroon ng pamilya, papakailaman niya. Kasi assume doon na delight mo yon na pinapakailaman ka ng salita ng Panginoon. Sa bawat kasalanan ng ginagawa ng tao, sa bawat disobedience na ginagawa mo sa salita ng Panginoon, ina-approve lang nila ang sentensya nila sa Diyos. At ang tanong ko ngayong umaga, surprise ba tayo sa judgment ng Diyos? O mas surprise tayo sa grasya ng Diyos? Na kahit despite na ganito ang nature ng tao, He wills pa rin. He willed His death on the cross. Mamuhay para sa iyo at para sa akin. Mamuhay para sa church. Surprise ba tayo? O malupit pa rin ang tingin natin sa judgment? Upon knowing sa lahat ng mga kondisyon ng puso natin, ng bibig, ng isip, ng pamamaraan, dapat ba siyang papurihan, pasalamatan dahil sa grace na meron tayo ngayon na kailangan nating i-celebrate? Isang magandang reminder sa atin to. First year anniversary natin kahapon, lalakad tayo ngayong year. At ang prayer natin, we must walk the gospel uncompromisingly. We must walk the gospel sincerely and lovingly sa ginawa ni Christ at sa person mismo ni Christ. Para sa ating conclusion, nawa ay ito ay mag-refresh sa ating mga natanggap. Ma-refresh tayo sa kabutihan ng Panginoon na despite na marami tayong ginagawa, imperfect tayo,
pero kind pa rin siya. Yung ating pagpapartake ng katawan ni Kristo, ito ay hindi aksidente. Tatanggap ka ngayon na nagko-confirm na tinanggap ka sa new creation. Sa ating pananampalataya, no? I-partaker tayo doon sa banal na hapunan na yon, kasama ng mga mananampalataya sa grupo ng mga believers, sa grupo ng Universal Church, nakapasok tayo. Kaya patuloy tayong magpuri at magpasalamat. Magpasakop sa Lordship ni Kristo. Magpasakop, ma-expose ang ating puso. At dito tayo lalago. Dito tayo lalago, dito tayo mako-conform. Hindi sa mga bagay na alam natin. Maraming salamat po.